Mumug na. Nagmumug na, sabi niya, mukhang mapapalaban tayo nito, anang lips to lips, ah. Ang kapara mo, Panginoon. Oh. Nanangaling ka, Panginoon, walang bababa ang Panginoon. Pahigain niya ako. Sabi niya, oh, di mo, oh, naku mga mayari, mabuntis talaga ako dito ng di oras. Pinapahiga na ako, sabi niya, sige na, panay ano ka panay chucho ka hala sige, dali, tirahin natin. Naku, mukhang dito ka mabubuntis mga kabayan sa gubat. Oh, nilatagan niya ako. Ito yung ginagawa niya, dito siya natutulog mga kabayan. Tingnan mo, nilatagan niya ako. Oh, di ba? Oh, may sapin pa. Ah, oh. Tabi tayo. Ay, tabi tayo. Pahinga daw. Ah, pahinga daw ako. O, di ba? Bait ni Tatay Ronnie. Imagine, naisip niya yon. Nakita tayo na super lion ito. Alam niyang pagod na pagod tayo. Alam niyang pinupunta na masaya siya dito. Hinandaan tayo. Painawa. Ibig sabihin, magpahinga daw po tayo mga kabayan. Sinapinan niya at ito. Ito pala yung sapi niya mga kabayan. Diba? Pero hindi ako papayag, nahihiga ako dito na hindi ko siya katabi. Kailangan katabi ko siya. Wala mga kabayan, buntis talaga ako dito ng di oras. Tahi pa naman ako mga kabayan nako. Malaslas talaga ang tahi nito na mga kabayan. Oh, di ba? Oh. Diyos ko, talagang pag dito ako matulog mga kabayan, makauwi talaga ako, di talaga ako makaakyat ng bundok nito mga kabayan, mamamaga talaga. Buti pa si Tatay Ronnie, madaling kausap pag sabing tabit-tabit. Nagmumug na. Nagmumug na, sabi niya, mukhang mapapalaban tayo nito, anang lips to lips, ah. Mukhang mapapalaban tayo ng lips to lips nito. Magmumug tayo. Ay, nako, Tatay Ronnie. Malungkot yung puso ko na masaya, na iniisip ko kung anong magagawa ko sa buhay ni Tatay Ronnie mga kabayan. Diba? Dito ka tulog? Dito ka lang tulog? Aba, nakadi-4 pa talaga. Talagang ginaya. Di ka mabasa dito? Pag ulan, ulan, di basa, ulan. Dito ka, dito. Oh, ito, ano to? Banig? Kuldero. Ha? Kuldero. Musketero? Kuldero. Kaldero? Oh, dito ako higa maya gabi ha. 2 lang tayo. Gabi, ha? Ha? Oh. Maiwan ako dito. Dito ako tulog maya gabi. 2 lang tayo. Gawa tayo bibi ha. Ay, Diyos ko, kuya. Talaga naman. Nagmumug pa talaga, nahiya din siya na nagsigarilyo kasi sa mga kabayan. No, nagmumug talaga siya, nahiya siya. Ganyan siya di ba? Yung asing kanina, yung tinemplahan niya yung ano. O, di ba masaya siya? Tinatanggap po ang kapara mo, Panginoon. Oh. Nanangaling ka, Panginoon, walang bababa ang Panginoon. Ikaw ay bakit? Pinapawisan mo ka pa rin, Panginoon. Pinapawisan sa kuras na tumuaw ka. Kaluguran mo, chiribol mo, sasayaw mo. Kaluguran mo, chiribol mo, sasayaw mo. Tinatanggap mo ang kapara ng Panginoon. Nananalangin ka, Panginoon, walang bababa ang Panginoon. Ikaw ay bakit?
Pinaparusahan ka para Panginoon. Pinapako na sa kuros. Tumuaw ka. Mamulaya siya. Palalahaw yun sa pag-usang sa Panginoon. Hindi ka naman rin. At ayun muna mo, walang kasilan. Pawalis ng pawalis ng walang kasilan. Marunong si tatay mag-ano sa Panginoon, kumanta pa siya. Marunong pala, no? Biro mo, sa loob ng ilang dekada po mga kabayan, 3 to 4 decades, nandito lang siya pero hindi nakakalimutan yung salitang Panginoon, pinapako sa cross. No, ang tagal na panahon niya narinig niyan sa bayan. Nung siya ay nakakarating pa sa bayan mga kabayan, pero buhat na nandito siya. Siyempre hindi na siya nakapagsimba, hindi niya narinig yan. Pero dala-dala pa ni Tatay Ronnie dito hanggang ngayon mga kabayan. So ibig sabihin grabe yung faith, no, yung tiwala ni Tatay Ronnie mga kabayan, yung paniniwala niya sa Panginoong Hesukristo. Kaya pala siya dito ay nabuhay, nakapag-survive kahit papaano, ganito man yung sinapit niya sa buhay niya, hindi pa rin siya nakakalimot lumingon sa ating Panginoong Diyos mga kabayan. O grabe, di ba? Para akong parang kinurot talaga yung puso ng mga kabayan na kinanta niya yun na si Jesus. Walang bababa, di daw nakababa si Panginoong Jesus dito sa lupa, ganyan. Tapos pinako daw sa cross. O di ba? Diyos ko. At nakita niyo naman mga kabayan, uhaw na uhaw si Tatay Ronnie sa pagmamahal sa mga anak niya. Ang pakiramdam ngayon ni Tatay Ronnie mga kabayan, anak tayo na dumating. No, uhaw na uhaw siya sa kalinga, pagmamahal ng kanyang mga anak. Ito yung hinahanap niya mga kabayan na matagal na panahon na hindi po naibigay dito ni Tatay Ronnie sa kanyang mga anak. Diba? O, tikita nyo naman kung gaano kasaya si Tatay Ronnie na nandito tayo, napaka-priceless ng kanyang mga ngiti. Plus, maramdaman natin yung kanyang pangungulila, yung kanyang pagmamahal na hinahanap niya mga kabayan dahil tayo nandito. Imagine, natanggap ako yung team na una tayo mga kabayan, sarili niyang dugo or anak, kinatatakutan siya. Pero bakit napaka as is, ibig ko sabihin, di ko maibigkas, bakit hindi siya matatakot sa atin? Wala man lang siyang ni katiting na takot, no, na tayo dumating at ngayon tinabihan pa talaga ako mga kabayan. Yung bang as is siya, no? Parang matagal na niya tayong nakilala mga kabayan, no, na ngayon lang bumisita sa kanya. Yung ganyan yung naramdaman ko sa kanya. Parang nga akong anak na dumating sa kanya na matagal na panahon na walay sa kanya na bumisita ngayon. Yun yung nakikita ko kay Tatay Ronnie. Nangungulila sa pagmamahal, nangungulila sa mga anak, nangungulila kung sino yung bumibisita sa kanya. Kaya ako'y nagpapasalamat din doon sa kanyang pamangkin mga kabayan yung mag-asawa. Kahit papaano, nadadalaw nila dito si Tatay Ronnie. Kasi yung ang kailangan ni Tatay Ronnie, wag natin siyang kinatatakutan bagkos huwaran siya dito sa kabundukan, nakapag-survive siya. Nakaka-survive siya dito mga kabayan. Tularan natin siya. Huwag natin siyang takutan. Yung mga iniisip natin na baka mabaril tayo, baka mapana tayo, baka mabato tayo, baka mamatay tayo, hindi tayo makaakyat ng buhay. Wag, tanggalin natin na sa isip. Mga guni-guni lang po yun. Malayo sa katotohanan sa pagkatao ni Tatay Ronnie na gagawin niya yun. Unless lang po mga kabayan, kung abusuhin nyo si tatay, like for example, bulihin nyo dyan, no? Lukuhin nyo. Siyempre, lalaban at lalaban yan. No? Siguro yun ang magagawa ni Tatay Ronnie. Pero kung pupunta lang kayo dito na maayos, makikipagkaibigan sa kanya, makikipag-usap sa kanya, no? Magbigay ng pagkain, matutuwa siya sa kanyang mga bisita. O diba? Walang halong takot, walang halong ilang. Hindi na ilang si tatay. Yun yung tama kong words kanina. Hindi man lang siya naiilang sa atin o natatakot. Talagang 101% yung pakikisama at pagtanggap niya dito sa atin ay buong buo, mga kabayan. Yun yung naramdaman ko. Kaya lalo akong lalo kong nahabag at nahawa sa sitwasyon ni Tatay Ronnie. Diba? Ayaw ko nung umiyak. Pinipigilan ko na yung iyak ko dito mga kabayan. Kasi ini-imagine ko po mga kabayan, isang Tatay Ronnie na nakatira dito sa isang gubat na nag-isa sa loob ng ilang dekada po mga kabayan, no? Paano yung pagkain niya, paano yung tulugan niya, paano lahat and everything. Although alam naman natin siya kung gaano kasipag dito. Survival yung kanyang ginagawa dito mga kabayan. Alam naman natin yun. Siyempre, alam natin kung gaano kahirap yun. Paano pag wala siyang makakuha? Siyempre, kaya nga
naepektuhan yung pandinig ni Tatay Ronnie, naepektuhan yung kanyang health, nagkaroon siya ng depression dahil sa pagkain na minsan meron, minsan wala, pero mas madalas talaga nagutom. Although masipag siya, meron siyang mga ginagawang mga root crops diyan, mga pananim, pero hindi naman po araw-araw na magkakalaman yan, magkakabunga yan. Siyempre, antayin yan ng ilang buwan, yung iba taon pa. So, paano kung walang mahuling ibon? Paano kung walang mahuling bayawak? Paano pag walang mahuling wild chicken? Paano kung wala mapitas dyan na para pagkain niya? Kundi, syempre, gutom. Malipasan siya ng gutom. Kaya yung nagkaroon siya ng depression po mga kabayan. Pero, buhat nung nagkaroon siya ng depression po mga kabayan, napagamot na po si Tatay Ronnie. Bago siya pumunta dito, 19 Purgatin, no, napagamot na siya. No, napagamot na siya at bago siya napunta dito. Kaya lang, siyempre, matagal na rin na pahanahon na hindi siya nagagamot dahil hindi na nga po siya, walang follow-up check-up. Pero napapansin ko kay Tatay Ronnie, wala naman ng problema. Basta siguro, hindi lang siguro magutuman, hindi siya sumpungin, hindi siya magutuman in everything, ganyan. Kaya, sabi ko, bahala na. Nandito tayo, bahala na kung ano yung magagawa natin ni Tatay Ronnie. Kasi ako'y lubos talaga naaawa mga kabayan. Ako nga, masama ang pakiramdam ko mga kabayan, tatawa-tawa lang ko sa harapan ng kamera. Pero deep inside ay parang pagod na talaga yung katawan ko mga kabayan, pero iniisip ko si Tatay Ronnie na mabalikan ko, no, kasi meron kaming gagawin ni Tatay Ronnie mga kabayan lang. Tatay Ronnie, sa ngayon ang gagawin po natin Tatay Ronnie, temporary lang po, no, ay mag-iwan ako ng duyan para hindi po kayo na dito lang matutulog. Duyan, ha? Temporary lang po yon. Sa ngayon, duyan. Tapos maglagay din po ako ng trapal dito. Ha? Okay, duyan. Muna lagay natin. So, ayan po mga kabayan. No, may nag-request na bilhan natin ng duyan, higaan, folding bed, and etc. po mga kabayan. Sa ngayon, pagpasensyahan muna. Sige, ito po yung dinala natin kay Tatay Ronnie po mga kabayan. Kasi nakita nyo naman, ito pala yung kapirasong tela na nakikita ko dito na sinasabit niya na tinutulugan niya mga kabayan. So ngayon, bumili ako ng duyan. Maliit lang naman si Tatay Ronnie po mga kabayan. No? So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng duyan para kahit lumakas yung ulan, mabasa man dito yung kanyang hinihigaan po mga kabayan, ito. Ayos lang. Kasi nasa duyan na siya. So, hatiin natin. Siya na maganda tayo. Ayan, hinahati ni Tatay Ronnie. Lagyan natin ng duyan. Uya, hatiin mo. Tapos ipasok. Ayan, sa ngayon po mga kabayan. Ayan, sa ngayon po mga kabayan ay duyan. Dito ka matulog ha. Para hindi ka mabasa ha. Dito, wala tulo. Dito, para wala tulo. Ayan, para walang tulo po mga kabayan. Diyan na ilalagay sa walang tulo para kasi itong mga dahon, ayan ang ginagawa niya, yung nilatag niya sa akin. Yan. O yeah, ganyan para sigurado matibay.
Kuya Jewel, gayahin mo yun ha. Kailangan magmumug ka agad. Nakakatuwa naman si tatay. Nakakaawa. Sige pa, tay. Hilain mo pa. Baka mahulog po. Hindi nga siya nahulog doon, kuya, sa bangin. Yan. Sakto sa kanya. So, ayan mga kabayan, no, ito muna ang temporary na mahigaan ni Tatay Ronnie habang tayo ay gumagawa din po ng paraan kung paano natin siya mapagaan yung kanyang pamumuhay dito mga kabayan. Mayawa ang Panginoong Diyos kasama ating mapagmahal na mga very generous sponsors, ating mga viewers, subscribers, followers, YouTube members at ang team ay gagawin po natin yung best para dito kay Tatay Ronnie. Hindi man natin maibigay lahat ng pangangailangan yung mga kabayan, pero siguraduhin at tiyakin ko na kahit papaano ay guminhawa yung buhay niya dito, lalong-lalo na itong kanyang sitwasyon mga kabayan. So, tiis muna tayo sa duyan-duyan. At least, yung dahon, bulong ng saging ay goodbye. Itong pangsapin niya sa higaan mga kabayan ay pang kumot na lang niya mga kabayan, temporary, no? Temporary. So unti-unti, no? Unti-unti lang tayo mga kabayan kasi mahina ang kalaban. No, unti-unti lang magagawa din natin at matatapos din natin 'yan kung anong gusto nating mangyari para dito sa kay Tatay Ronnie. Okay? So Tatay Ronnie, dito kahiga ha. Sa'yo yan bigay ko. Bigay. Okay. Subok nga. Subok. Okay lang, mabasa daw mga kabayan. Ganyan siya. Mabasa daw kasi basa yung shirt niya. Oh. Ayan. 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 Ili, tulog anay, wala diri imo anak. Kadto tsinda, bakal papay, di na umuwi imo anak. Kaya ikaw tatay, tulog na lang, duyan-duyan. Ayos! Oh, kundi meron ka ng pahingahan ngayon. Sa'yo to ha, dito ka tulog, ha? Labay mo. Labay mo? Labay? Gusto? Oh. Oh. Dito lang, ganyan lang. Ganyan. Oh, yan, paa. Yan. Yan. Tapos, para di ka mahulog, para sigurado ka, ganyan, kahit itapon-tapon ka ganyan, oh. Oh. Ang ulan daw mga kabayan, hirap daw matulog pag umulan. Kaya dyan, safe na siya. Ano gusto niya? Tumutolo pag ulan? Okay, sige. Lagay natin trapal. Hindi. Dito. So, ayan. Ang hirap talaga mga kabayan. So ito muna, yung duyan muna maibigay natin at trapal. Ano lagi ito? Ganun natin. Oh. Oh yeah, ganyan oh. Kasi mga kabayan, dito yung part na to walang tulo. So lalamigin si Tatay Ronnie. Ang gagawin natin, ipaikot natin na kahit papaano dito siya matulog mga kabayan ay hindi siya lalamigin. 'Di ba? So Ganun lang na pati. ha? Oo, ganyan lang, oh.
Ganyan. Tata. Para hindi po kayo lamigin, temporary po. Kasi ang ulan talagang hindi na mapipigilan. So temporary lang po ito mga kabayan. Oo, yan. So ayan, kasi dito okay na. Wala tong tulo dito na part. Dito lang kasi nga wala na po yung ano dyan, kugon. So nandito siya, kaya dito siya nakahiga. O pakitali kuya. O diba? Kasi ang hangin papunta dito mga kabayan. Tapos ang ulan dito yung tulo. Ito wala na. Okay na to dito. So at least maibsan yung lamig ni Tatay Ronnie. At hindi siya mabasa kung umanggi kasi nga harang na. Para hindi po kayo mabasa. Kasi dito wala na tulo. Ang hangin papunta po dito. Kaya lagyan po natin para pag natulog po kayo dito, hindi kayo mabasa ha. Hindi na malamig. Ayos? Oo, ayan, talaga hindi na nagpakita ang haring araw. Umulan po talaga. So ganyan po. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mission mga kabayan. Walang tigil, rain or shine. Ha? Watching. Don't forget to like, share, and subscribe.